Purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa bidyong ito ating pag-aaralan ang buhay ni Joshua. Sa Joshua chapter 3, yung pagtawid ng ilog Jordan ng mga Israelita. Sino si Joshua sa pagkakaalam ng lahat? Bago ang lahat, sino si Joshua? Si Joshua po ang pumalit kay Moses nung panahon na namatay na si Moises at bilang tagapanguna ng Israel at itinalaga ng Diyos si Joshua sa chapter 1 ng Joshua. Paghahanda sa pananakop at kasi wala na si Moises, wala na tagapanguna ang Israel. Ngayon kailangan may humalili sa kanya at pinili ng Diyos si Joshua. Kaya sabi doon sa Joshua chapter 1, pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Joshua na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises, ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibibigay ko sa kanila. So ibig sabihin, si Joshua ang pumalit kay Moises para ipagpatuloy ang pagpunta sa lupang pangako na ipinangako lupa ng Diyos sa mga Israelita. Kaya si Joshua yung pumalit kay Moses na magiging leader nila. At pinangakuan siya ng Diyos na magpakatatag siya at makakatiyak siya na ang Diyos ay kasama niya. Kung paanong ginabayan ng Diyos si Moises, ganun din kay Joshua. Kaya malakas ang loob ni Joshua na sumunod sa Diyos sapagkat nasaksihan niya na ang kapangyarihan ni Yahweh na kanilang Diyos ng panahon ni Moses na talagang hinati yung dagat na pula at marami pang mga himala o 10 salot sa Ehipto na nasaksihan ng 2 mata ni Joshua. Kaya siya kagaya ni Moses ay merong pananampalataya sa Diyos. At yun nga, siya na nagpatuloy ng gawain ni Moses sa pangunguna niya at hanggang sa nagpadala siya ng mga espiya kasama sa Jericho. Yan, meron siyang pinadalang mga espiya para manamanan yung mga maaaring sakupin nilang lupa pagtawid nila ng ilog Jordan. At isa ang Jericho doon. At nag-ulat yung 2 espiya doon at ang sabi sa kanyang ulat ay positibo. Sabi doon sa Joshua chapter 2:24, ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupaing iyon, ang sabi nila. Mabanggit lamang ang pangalan natin, nangangatog na sa takot ang mga taga roon. So ibig sabihin, kilala na ang Israel sa lugar na iyon na kanilang pupuntahan. Kasi nabalitaan nila ang bawat himalang ginawa ni Yahweh na kanilang Diyos. Na talagang sila'y ginagabayan ang bansang Israel. Kaya marinig lang ang pangalang Israel o ang kanilang lahi ay talagang nangangatog na sa takot ang mga tao roon. At dahil doon, yan, at sabi dito sa chapter 3, tumawid sa ilog Jordan ang mga Israelita. Nagpaplano na silang tumawid sa ilog Jordan, kaya kumpiyansa na si Joshua. Taglay niya ang pangako ng Diyos dahil alam niya na ang Diyos niya ay makapangyarihan sa lahat. Talagang gagabayan siya ng Diyos. At sa mga ulat din ng kanyang mga pinadalang espiya ay talagang buo ang kanyang loob. At ang sabi roon sa chapter 3 verse 1, maagang maaga pa'y gumising na si Joshua at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim patungong ilog Jordan at nagkampo sila sa pangpang nito bago tumawid. Pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga ito, kapag nakita ninyong dala ng mga paring Levita ang kaban ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Sa kanila, ninyo malalaman kung saan kayo daraan sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ayan, sabi ni Joshua, kapag nakita ninyo dala ng mga paring Levita ang kaban ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Sa kanila, ninyo malalaman kung saan kayo daraan sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kaban ng tipan. Paunahin ninyo ito ng 900 metro. 900 metro. Sinabi naman ni Joshua sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Pagkatapos ay inuutos niya sa mga
niya ang mga paring Levita, buhatin ninyo ang kaban ng tipan at mauna kayo sa mga taong bayan. At iyon nga ang ginawa nila. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga paring Levita na magdadala ng kaban ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit pagdating nila sa tubig, sa pangpang nito ay huminto muna sila. At tinawag ni Joshua ang mga tao at sinabi sa kanila, halik kayo at pakinggan ninyo ang pinasasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeyo, ang mga Hiteo, ang mga Hibita, ang mga Pariseyo, ang mga Gergeseyo, ang mga Amoreo at ang mga Jebuseyo. Ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag tumungtong na sa tubig, ang mga paring may dala ng kaban ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo'y titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lunsod na nasa tabi ng Saretan. Samantalang ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita malapit sa Jericho, ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kaban ng tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang ang buong sambahayan ng Israel. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Purihin ka sa iyong kabutihan sa amin. Sa bawat salita mo na aming pagbubulay-bulayan, Panginoon, nawa ito ay mapuno ng aral sa aming mga puso at magamit namin ito sa aming mga buhay. At lagi namin iisipin na kagaya nila Joshua, nila Moses, Panginoon, kami rin, Panginoon, ay anak mo, Panginoon, na kailangang manampalataya sa iyong mga pangako hanggang kami nagbubuhay at naghihintay sa muli mong pagbabalik. Patnubayan mo kami, mangyari nawa ang iyong kalooban sa iyo lahat ng parangal at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Purihin ng Diyos yan. Ang pagtawid sa ilog Jordan ng mga Israelita. Yan, marami tayong aral na dapat matutunan sa istorya na ito. Yung tumawid yung mga Israelita sa pangunguna ni Joshua kasi patay na si Moises noong panahon na ito at si Joshua ang kapalit niya para dalhin ang kanyang lahi, ang Israelita, sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. At yun nga, at nagpadala ng espiya sa chapter 2 si Joshua sa Jericho kasi kasama yung Jericho sa kanilang sasakupin eh. At bagamat marami pang mga lugar doon talaga na kailangan nilang sakupin. Pero good news ang kanilang napakinggan mula sa mga espiya. At kagaya nga ng nabasa natin kanina sa dulo ng Joshua chapter 2:24, ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupang iyon at sabi nila, mabanggit man lamang ang ating pangalan, talaga nangangatog na. Mabanggit lang yung pangalan nila. Yung Israel, mabanggit lang ay nangangatog na sila sa takot kasi ang Diyos nila ay talagang kilala ng lahat na makapangyarihan sa lahat at walang hindi kayang gawin sapagkat ang Diyos ay si Yahweh, makapangyarihang Diyos. Kaya yun, kaya si Joshua maagang gumising nung panahon na yun sa Joshua chapter 3, sabi ron, maaga pa'y gumising na si Joshua at ang buong Israel. Umalis sila sa sitim patungong ilog Jordan at nagkampo sila sa pangpang nito bago tumawid. Yan, kampo muna sila sa tabi ng ilog Jordan, pangpang sa gilid ng ilog at doon sila nagkampo. Pagkalipas ng 3 araw, 3 days sila doon at lumipas yung 3 araw, sa kampo, naglibot ang mga pinuno, nag-ikot-ikot yung mga pinuno, naglibot at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala ng mga parang Levita ang kaban ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Sabi doon, ang mga pinuno, nung naglibot-libot sila, pag nakita ninyo, sabi nila sa mga tao, pag nakita na ninyong dala
ang Kaba ng Tipan. Yung Kabang ng Tipan, dito nakalagay yung 10 utos. Tapos yung staff ni Aaron na tinubuan ng bulaklak o halaman na nakalagay doon sa Kaba ng Tipan. Yung ibig sabihin, ando doon ang Diyos. Kasama nila ang Diyos. Ibig sabihin, nasa kanilang buhay ang Diyos. Ayan. Kaya sabi ng mga pinuno, kapag nakita nyo na dala-dala na yung Kaba ng Tipan, lumakad na kayo, sumunod na kayo. Yung ibig sabihin nito sa ating mga buhay, sa ating buhay dapat ang ating tanglaw sa ating buhay na ito ay dapat walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Kaya itong istorya na ito, marami tayong pwedeng matutunan. Kaya napakasarap nitong pagbulay-bulayan at aral-aralin. Kaya ang gustong sabihin sa talatang ito na dapat ang ating focus, dapat ang ating Diyos ang nangunguna sa ating buhay. Sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala na ng mga parang Levita ang Kaba ng Tipan ng Diyos, ninyong si Yahweh sa verse 3, lumakad na kayo. Yan. Kapag nakita nyo na at nasaksihan nyo na ang kapangyarihan ng Diyos, kagaya ng panahon nila Joshua, nasaksihan na ni Joshua kapangyarihan ng Diyos na mga nila lahat, hinati yung dagat na pula, nagpadala ng 10 salot. Dapat yung pagtitiwala nila ay dapat isinusunod na nila sa Diyos. Yan. Kaya dapat ang Diyos ang kanilang ginagawang tanglaw sa kanilang daraanan. Ayan. Kaya ito, pinamagatan ko ang aral na mapupulot natin dito. Para sa akin, ito ay pinamagatan kong sa piling ni Yahweh, safe ka. At meron akong 3 bagay na i-share sa inyo kung paano tayo kasi ang key question niya, ano ang aking gagawin? Ayan, ito ang katanungan. Ang pamagat niya, pinamagatan ko siya sa tumawid ng Ilog Jordan ng mga Israelita sa chapter 3 na ito, 1-17. Pinamagatan ko po siyang sa piling ni Yahweh, safe ka. At ang ating key question, ano ang aking gagawin upang maging safe sa piling ni Yahweh? Kaya sa piling ni Yahweh, safe ka. Ngayon, pastor, brother, ano ang aking gagawin para maging safe ako sa piling ni Yahweh? Kasi nung ating binasa to, lahat yan maaga pa. Talagang si Joshua, matibay ang pananampalataya niya na talagang consistent siya, na talagang buo ang kanyang loob. Kailangan nilang tumawid, kunin na nila ang ipinangako ng Diyos sapagkat kanila na yon. Kasi marinig man lang yung ating pangalan, talaga nangangatog na sa takot yung mga kalaban natin dyan. Kaya pagkalipas ng araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno, sinabi sa mga tao, kapag nakita nyo nadala na ng parang Levita ang Kaba ng Tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Si Yahweh, andiyan na, kasama natin si Yahweh, kasi yung Kaba ng Tipan dala-dala nila, nakatibay ng panahon nandoon ang 10 utos ng Diyos. Ibig sabihin, nasa kanila ang salita ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Yan. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan, sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa Kaba ng Tipan. Paunahin ninyo ito ng mga 900 metro. Sa kanila ninyo, kasi yung Kaba ng Tipan, ang mga Levita na nagbubuhat doon, sila yung nagiging guide ng panahon na yon. At yung mga tao, hindi pa sila nakakarating doon, kaya hindi nila alam kung saan sila daraan, kung anong gagawin nila. Kaya ang Diyos ang mangunguna sa kanila. Ang Diyos ang magsasabi kung saan sila daraan at kung ano ang kanilang gagawin. Kaya kailangan natin sa ating buhay, ang Diyos ang gawin nating una sa lahat sa ating mga buhay. Hindi tayo dapat ang masusunod, hindi tayo dapat ang gagawa ng daan, kundi dapat ang Diyos, yung Kaba ng Tipan na lumalarawan sa ating Panginoong Hesus o sa ating Diyos, na dapat siya'y magiging tanglaw sa ating daraanan upang makaparoon tayo sa ating pupuntahan. Kasi ang plano nila tumawid ng Ilog Jordan, kaya dapat ang tanglaw nila dyan ang Diyos. Kaya yon sa verse 3. Yan. Verse 4 sa kanila ninyo, yon. Verse 4 sa kanila ninyo malalaman kung saan, kasi ituturo ng Diyos ang daan papunta pagtawid ng Ilog Jordan, o sa ating way ituturo ng Diyos ang daan na dapat nating tahakin upang tayo'y maging safe yan sa ating buhay ngayon. Yan.
At huwag kayong mauuna, sabi ron, kailangan paunahin nyo ang Kabanang Tipan 900 metro. So ibig sabihin, huwag kang mauuna. Huwag mong pangungunahan ng Diyos. Huwag ikaw ang masusunod sa sarili mo. Ang Diyos ang dapat masunod sa buhay mo. Okay? Verse 5, sinabi naman ni Joshua sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas masasaksihan ninyo ang mga himulang gagawin ni Yahweh. Yan, sa ating buhay, napakahalaga rin na dapat maging karapat dapat tayo sa harapan ni Yahweh upang masigit nating maranasan ang lahat ng kanyang mga bagay na nais iparana sa atin. Yan, ang kailangan natin linisin ang ating sarili, ialay sa Diyos ang ating mga buhay bilang banal na handog, buhay at kaaya-aya sa Kanya upang masigit nating masaksihan ang mga himala, ang mga kamanghamanghang bagay na nais niya pang ipalasap sa ating mga buhay na ito. Pagkatapos 6 ay inutusan niya ang mga parang Levita, buhatin na ninyo ang Kabanang Tipan at mauna kayo sa mga taong bayan, at iyon nga ang ginawa nila. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Pero sabi ng pagkatapos ng 6, inutusan niya ang mga parang Levita, buhatin na ninyo ang Kabanang Tipan at mauna na kayo sa mga taong bayan, at iyon nga ang ginawa nila. Papatunay na dapat ang Diyos ang nauuna, siya ang Diyos ang susundan nila, ang Diyos ang magiging tanglaw nila, kaya sumunod na lang kayo doon. At kasi wala pa kayong kaalam-alam sa lugar na yon, ang Diyos na ang bahalang gumabay sa inyo. At sabi naman ng Diyos kay Joshua, sinabi naman ni Yahweh kay Joshua, sa araw na ito'y gagawin kitang dakila. Kapag tayo'y sumunod sa Diyos, talagang magiging dakila tayo sa paningin ng Diyos. Yan, sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moses. Kasi siyempre, hindi naman lahat yon nasanay sila kay Moses, yung mga tao doon. Hindi pa lahat buo tiwala kay Joshua, pero gustong patunayan ng Diyos sa buhay ni Joshua na talagang kagaya ni Moses, pinapatnubayan din siya ng Diyos. Kaya ang kailangan lang gawin, magtiwala si Joshua sa Diyos. At Diyos kasi omniscient God, alam ang lahat ng bagay, walang hindi alam. Alam niya ang saloobin ni Joshua, alam niya ang saloobin ng mga tao nung panahon na yun, kung silang nagda-doubt kay Joshua, kaya ba kami pangunahan ni Joshua? Talaga nga bang andiyan ang Diyos kay Joshua? Kaya gustong patunayan ng Diyos na siya ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, na nangangako sa kanila kung paano nangako kay Moses, ganun din kay Joshua. Ayun, sabi naman sa verse 8, sabihin mo sa mga parang Levita na magdadal ng Kabanang Tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit pagdating nila sa tubig sa pangpang nito ay huminto muna. Yan, tusan niya yung mga pari, pagdating sa tubig sa pangpang sa gilid, sa tubig, yung tubig na nasa gilid pa, yung mababaw pa, hinto muna sila. At tinawag ni Joshua ang mga tao at sinabi sa kanila, halina kayo. Nandoon na yung mga yung Kabanang Tipan sa tubig, nandoon na sila sa ilog, sa pangpang sa gilid, mababaw pa yun, pangpang sa gilid. O halina kayo. Tinawag niya na, halika na, wag na kayong matakot kasi kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin, halina kayo, kasi siyempre tubig yan, ilog yan, umaagos yan, iba dyan ang doubt. Kaya ibig sabihin, huwag na kayong matakot, kasama natin ang Diyos. Yan, siyempre ilog yun, medyo delikado tumawid doon. At tinawag ni Joshua ang mga tao at sinabi sa kanila, halina kayo at pakinggan ninyo ang pinapasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Halina kayo, kasama natin ang Diyos, pakinggan nyo siya, at ito ang kanyang pinasasabi. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeyo, ang mga Hiteo, ang mga Hibita, ang mga Pariseo, ang mga Gergeseo, ang mga Amoreo at ang mga Jebuseo. Siyempre, pinalakas muna yung loob nila. At sinabi ni Joshua yung pangako ng Diyos na ito ang gagawin ng Diyos. Panampalatayanan nyo ito, paniwalaan nyo ito. Ito ang gagawin ng Diyos. Yan. Na lilipulin yung mga kalaban nila, yung mga angka na yun, Gergeseo, Amoreo, Jebuseo, Hebita, Hiteo, Kananeo, lahat yun ay lilipulin ng Diyos, pangako ng Diyos sa kanila yun. Ang Kabanang Tipan 11, ang Kabanang Tipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang tumawid ng ilog Jordan. Siya muna ang mauunang tumawid. Siyempre ilog yun, delikado yun. Kaya ang Diyos ang kasama natin, hindi niya tayo hahayaang mapahamak.
Kaya siya muna ang mauuna. Siya ang tanglaw natin, ating daraan. Kaya huwag tayong matakot sumunod sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Tandaan natin yan. Ang kabanantipan ng Panginoon ng buong mundo ang maunang tumawid sa Ilog Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Ito ay Diyos ng kautusan. Kailangan natin sumunod sa instruction ng Diyos upang masigit nating malaman at masaksihan ang Kanyang kapangyarihan. Yan. Kailangan natin sumunod sa instruction ng Diyos. Napakahalaga niyan. Kapag tumungtong na sa tubig ang mga paring may dala ng kabanantipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo titigil sa pag-agos ang Ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Yan. Kapag tumungtong na, kapag tumungtong na sa tubig ang mga pari na may dala ng kabanantipan, ang Diyos ang nangunguna, titigil, gagawa siya ng himala na mga bagay na imposible sa atin, kaya niyang gawin posible sapagkat siya Diyos na makapangyarihan. Tandaan natin yan. Titigil sa pag-agos ang Ilog Jordan, ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Sa panguna ng mga paring may dala ng kabanantipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Kasi umalis na sila sa kampo sa gilid ng Ilog Jordan. Tatawid na sila at nauuna yung kabanantipan. Yan, at sumusunod yung mga tao. Sabi, huwag kayong mauuna. Siyempre, ang Diyos ang dapat mauna kasi siya ang nakakaalam ng daan at para safe kayo, siya ang bahala sa inyo. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Yan, gaya yan. Malaki ang tubig ng Jordan at ilog yun, umaagos yun, delikado yun. Malaki na, delikado pa, umaagos. Kaya hindi tayo hahayaan ng Diyos mapahamak. Siya ang mag-iingat sa atin. Tandaan natin yan. Nang sumapit sa Ilog Jordan ang mga paring may dala ng kabanantipan, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay nagtipon sa tapat ng bayan ng Adam. Lungsod na nasa tabi ng Saretan, samantalang ang agos ay pababa sa dagat na patay sa Araba, ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita malapit sa Jericho, ang kanilang tinawiran. Natuyo yung Ilog Jordan, malalim yun, pero nung dumating na yung mga nagdadala ng kabanantipan, natuyo yung Ilog Jordan. Tumigil sa pag-agos ng tubig at natipon sa tapat ng bayan ng Adam sa lungsod na nasa tabi ng Sereta. Samantalang ang agos ay pababa sa dagat na patay sa Araba, ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog. Natuyo ang ilog, biruin niyo yun. Nanatili sa gitna ng natayong ilog ang mga paring may dala ng kabanantipan hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang ang buong sambahayan ng Israel. Biruin niyo yun, talagang sinicure sila ng Diyos nung panahon na yun. Huminto ang Diyos sa gitna ng ilog. Hindi niya hinayaang maiwanan niya yung mga bayan niya. Bagkus, nanatili siya sa gitna upang safe sila. Hinintay niya munang makatawid ang lahat ng mga Israelita nung panahon. Huminto siya sa gitna kasi sa gitna yung part na malalim ng ilog at yun yung pinakamalakas na agos. At tumungtong na yung mga may dala ng kabanantipan, yung kabanantipan nandun na sa ilog, unti-unti na natuyo hanggang sa tuluyan ng natuyo. Hindi lang yon, para patunayan talaga na iniingatan sila ng Diyos at talagang iniingatan tayo ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi niya hahayaan tayo ay mapapahamak talaga. Sisiguraduhin ng Diyos na talagang tayo safe. Kaya huminto sa gitna ang kabanantipan upang masecure ang buong Israel na tumatawid sa Ilog Jordan na delikado. Kaya tandaan natin yan, hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Diyos. Ang mga pahayag na ito ay marami tayong aral na mapupulot, pero bigyan ko lang tayo ng 3. Ayan, kaya nga ito'y pinamagatan ko ayon sa ating mga nabasa at alam ko na may naintindihan na natin na kahit di pa natin ganong ipaliwanag ng mas mababaw ito sa ating pagbasa, talagang naunawaan natin yung talagang nais sabihin ng Diyos sa ating mga buhay sa Joshua chapter 3. Talagang makikita na natin na talagang ang Diyos talaga ay hindi tayo iiwan ni pababayaan. Pero ganun pa man, ito'y pinamagatan ko at meron akong 3 bagay na nais-share. Sa piling ni Yahweh, safe ka. Ayan yung ipinamagat ko sa kanya. Kasi sa pagtawid ng ilog, delikado talaga yan. At sa pagtawid nila dyan, nandiyan na yung mga
pangako ng Diyos, yung mga gantimpala, yung kanilang lupa na ipinangako ng Diyos, makakuha na nila yun. Kaya lang yung nagiging hadlang yung ilog, kaya kailangan nilang tawirin. Kaya pinakita dito na talagang iningatan sila ng Diyos tawirin at para madala sila sa lugar kung saan sila nararapat pumunta. Ayan, kaya sa piling ng Diyos, safe ka. O sa piling ni Yahweh, safe ka. Ngayon, safe ka. Key question, ano ang aking gagawin upang maging safe sa piling ni Yahweh? Ano ba yung aking gagawin? Ano ba yung dapat nating gawin? Base sa ating napag-aralan dito sa Joshua chapter 3, para maging safe sa piling ni Yahweh, meron po akong 3 bagay na isi-share sa inyo. Una, sa ating mga buhay, para masigit tayong maging safe sa piling ni Yahweh, siya ang gawin natin gabay at tanglaw sa ating mga buhay. Kaya dapat si Yahweh ang nauuna na pagka sa ating mga buhay, huwag tayo ang mauuna. Paunahin natin palagi sa ating buhay si Yahweh sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa isip, salita at gawa. Dapat mahal natin si Yahweh buong buhay, buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Tandaan natin yan. Dapat si Yahweh ang ating tanglaw, hindi tayo ang tanglaw. Hindi tayo dapat ang nasusunod sa ating mga buhay, kundi dapat si Yahweh. Kasi wala tayong alam sa ating bukas na darating, hindi natin alam. Kagaya ng ating tinalakay, hindi nyo pa alam, sabi, hindi nyo pa alam kung saan kayo dadaan. Hindi nyo pa alam ang lugar na ito sapagkat hindi pa kayo nakarating dito. Sa ating mga buhay naman, yung bukas natin, hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa oras na darating sa atin. Kaya huwag tayong mangunguna. Paunahin natin sa ating buhay si Yahweh na ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Yung kabanatipan niyan, lumalarawan niyan kay Jesus, ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay si Jesus. Kaya sa ating mga buhay, gawin nating una sa lahat ng pagkakataon ng ating Panginoong Jesus. Gawin natin siyang Hari, Panginoon at Diyos ng ating mga buhay na ito. At huwag tayong mauuna, kundi dapat sa lahat ng oras, ang Diyos ang mauuna sa ating buhay. Yun yung number 1 na dapat natin tandaan upang tayo'y lubusang maging safe sa piling na Yahweh. Ikalawa, ialay ang ating buhay sa ating Diyos. Paglinisin natin ang ating mga sarili sa ating buhay upang higit nating maranasan ang kapangyarihan niya at matanggap ang mga bagay na dapat nating matanggap, masaksihan ang mga bagay na dapat nating masaksihan. Napakahalaga niyan. Kasi ang ating mga kasalanan, yung nagiging dahilan kaya hindi tayo marinig sa ating mga dalangin. Yan, Isaiah 59:2. Ang inyong mga kasalanan naging dahilan kung bakit hindi ko kayo makita. Nagkasala kayo. Kaya napakahalaga sa ating mga buhay, lagi nating lilinisin yung ating mga sarili. Ipagtapat natin sa Diyos yung mga kahinaan natin, yung mga bagay na nagawa natin hindi kalugod-lugod sa Kanya, upang nang sa ganun lahat ng mga bagay na dapat nating maranasan at makita, masaksihan sa Kanyang kapangyarihan ay talagang makikita at mararanasan natin ito sa ating mga buhay. At ang ikatlo, panghuli, magtiwala at manampalataya tayo sa Diyos, kay Yahweh o sa ating Panginoong Jesus, sapagkat hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Diyos. Kung paano niyang iningatan yung mga Israelita sa pagtawid ng ilog, pagka dating pa lang sa pangpang ng mga Levita na lang may dala ng kabanantipan, talagang sila na ang nauna. Nung nandun na sila, halika na, sumunod na kayo. At kami at ang Diyos ang bahala sa atin. At hindi lang yon, unti-unti na siyang natuyo. At pagdating sa gitna, yung pinakamataas na part, huminto sila doon. Kasi doon yung pinakamalalim na parte. O kung halimbawa, nauna, iniwan nila yung baka biglang bumulusok uli yung tubig na natuyo, di kawawa yung mga Israelita. Kaya ang ibig sabihin nun, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa ating mga buhay, na talagang ihatid niya tayo lang safe sa lugar kung saan tayo patutungo. Kaya sa ating buhay, manampalataya at magtiwala lang tayo, magtiwala at manampalataya tayo sa ating Diyos. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya purihin ng Diyos sa araw na ito, sa video na ito, nawa marami tayong natutunan at napagpala sa mga talata ng Joshua chapter 3 verses 1 to 17. Yan, ang pagtawid sa ilog Jordan. Marami tayong mga aral na mapupulot dito. At
Ngayon, meron lang tayong tatlong bagay na shinare. At yung aking shinare, ang pamagat sa piling ni Yahweh, safe ka. At ang key question niya, ano ang aking gagawin upang maging safe sa piling ni Yahweh? Tandaan natin tatlo. Sa ating buhay, para maging safe tayo sa ating sa piling ni Yahweh, siya yung gagawin nating gabay at tanglaw sa ating buhay. Tandaan natin yan. Pangalawa, iaalay ang ating mga buhay sa Kanya. Linisin natin ating mga sarili bilang mabangong handog, banal at kaaya-aya sa Kanya. Pangatlo, magtiwala at manampalataya tayo sa Kanya, kay Yahweh, sa ating Diyos. Walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Hanggang sa muli, salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesus. At pagbulay-bulayan lang natin ang istorya ng Joshua chapter 3 na ito, at marami pa tayong mga aral na matutuklasan at ipapahayag sa atin ng Ama na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, at sa tulong at gabay ng banal na Espiritu talagang ipapakita niya at ipapaalam niya sa atin ang mga bagay pa na dapat nating malaman. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon. To God be the glory.